Sa gitna ng kasikatan sa mundo ng pageantry, naging sentro ng matinding diskusyon online sina Brandon Espiritu at Jether Palomo matapos umani ng batikos dahil sa issue ng Hafiz remarks. Ang kontrobersya ay nagbukas ng usapin tungkol sa identidad, representasyon at pagiging Pilipino sa international stage. The Philippine Showbiz List presents sino sina Brandon Espiritu at Jether Palomo at ang kontrobersya sa Hafiz remarks sa pageantry. Who is Brandon Espiritu? Ang model, fitness advocate, actor at entrepreneur na si Brandon Espiritu ay ipinanganak at lumaki sa Guam sa loob ng 18 years. Siya ay may multicultural background kung saan ang kanyang ama ay isang Pilipino habang ang kanyang ina ay may lahing Chamorro, Dutch at Irish. Noong 2012, lumipat siya sa Hawaii upang magkolehiyo at matapos makapagtapos noong 2016 ay pumasok siya sa corporate world. Taliwas sa akala ng marami na naging madali ang lahat, hinarap ni Brandon ang isang mahirap na yugto ng kanyang buhay matapos matanggal sa trabaho, na nauwi sa pagiging homeless sa loob ng humigit kumulang 1 taon sa Hawaii. Sa panahong iyon, nakikitira lamang siya sa mga kaibigan at halos walang laman ang kanyang bank account. Unti-unti siyang nakaahon sa pamamagitan ng pagtatrabaho bilang waiter at bartender hanggang sa mabigyan siya ng pagkakataon sa modeling industry matapos mapansin ng isang customer ang kanyang potensyal. Mula rito, nakapirma siya sa iba't ibang modeling agencies sa iba't ibang bansa. Noong 2022, gumawa siya ng kasaysayan bilang kauna-unahang male model mula sa Guam na nakatapak sa Miami Swim Week. Kalaunan pumasok siya sa mas malawak na career sa modeling, entertainment at negosyo at naging bahagi ng Sparkle GMA Artists Center. Kinatawan rin niya ang Pilipinas sa Mr. Supranational 2024 sa Poland kung saan nagtapos siya bilang second runner-up, ang pinakamataas na placement ng bansa sa kompetisyon. Who is Jether Palomo? Kasabay ng pag-angat ng karera ni Brandon, nakilala rin ang Filipino-American model na si Jether Palomo. Ipinanganak noong December 13, 2001, lumaki siya sa California, USA bago lumipat sa Pilipinas upang ipagpatuloy ang pag-aaral at palawakin ang kanyang career opportunities. Nag-aral siya sa Treston International College sa kursong Marketing Management matapos magkaroon ng background sa physical therapy. Sa paglipas ng panahon, naging aktibo siya sa modeling, content creation at fitness kung saan nakilala siya sa kanyang disiplina sa weight training at healthy lifestyle. Isa sa mga unang malaking tagumpay niya ay ang Mr. Tourism World Philippines 2023 kung saan kinatawan niya ang bansa at nagtapos bilang first runner-up at nakuha rin ang Best Informal Wear Award. Noong 2024, mas nakilala siya ng manalo bilang grand winner ng Century Tuna Superbuds, bagamat naging usap-usapan ang isang Q&A moment niya sa live competition. Sa kabila nito, nagpatuloy ang kanyang pag-angat at itinampok siya bilang Cosmo Crush at Fitness Inspo ng Cosmopolitan Philippines noong January 2025. Kalaunan, itinalaga siya bilang Mr. Pilipinas Global at kinatawan ng bansa sa Mr. Global 2025 sa Bangkok, Thailand, kung saan umabot siya sa top 11. Brandon and Jether under fire over pageant Hafiz remarks. Ang magandang imahe at impluwensya ni Brandon at Jether ay biglang nagbago. Naging sentro sila ng kontrobersya matapos kumalat online ang isang reel ni Brandon kung saan ang mga pageant kings mula sa iba't ibang bansa ay naglalaro ng hamon na kantahin ang kani-kanilang national anthem. Sa halip na lupang hinirang, ang mga kinatawan ng Pilipinas ay kumanta umano ng national anthem ng Estados Unidos, na nagdulot ng batikos mula sa netizens dahil sa isyu ng respeto at representasyon. Lumala pa ang usapan matapos kumalat ang mga screenshot kung saan makikitang nanunumpa umano ng katapatan sa bandila ng Amerika si Jether habang sinagot ito ni Brandon ng "Raise that flag, brother." Sa isa pang sagot sa netizen tungkol sa paggamit ng wikang Filipino, sinabi umano ni Brandon na, "Because we aren't from the Philippines, why would we lie?" Na nagpasiklab ng galit online at naging dahilan ng akusasyon na hindi nila pinapahalagahan ang bansang kanilang kinakatawan. Mas naging mainit ang issue nang binitawan ni Brandon ang pahayag na dapat daw sabihin ang mga reklamo sa mga frontrunners ng Pilipinas at iginiit na kung wala ang mga Hafiz, wala sanang magiging tsansa ang bansa sa international stage. Ang linyang ito ay pinalaga ng maraming netizen dahil sa tahasang pagmaliit sa kakayahan ng mga purong Pilipino na nagdala ng karangalan sa bansa sa iba't ibang international stage.
Ang mga binitawang salita ni Brandon ang naging mitsa para makatikim sila ni Jethro ng mga batikos at masasakit na salita mula sa Filipino netizen. Mahigpit ang panawagan ng maraming netizens na kansilahin ang dalawang Filipino-American citizens na nagkaroon ng mga pagkakakitaan sa Pilipinas dahil sa pagsali nila sa mga male national pageant. Bigla ring nabawasan ang bilang ng social media followers ng dalawa matapos magsagawa ng mass unfollow ang galit na netizens. Deactivated na rin ang comment section sa mga social media account ni na Brandon at Jether. Dahil sa matinding batikos mula sa publiko, naglabas ng magkahiwalay na statement sina Jether at Brandon. Sa pamamagitan ng IG story, humingi ng paumanhin si Jether dahil sa kanyang pinakawalang komento. Inamin din niya ang kanyang pagkakamali. Nilinaw rin ni Jether na bagamat may dual citizen siya, dahil ipinanganak siya sa Amerika, siya ay purong Pinoy at parehong Filipino ang kanyang mga magulang. Humingi rin ng paumanhin si Brandon sa pamamagitan ng isang social media post. Inamin niyang naging padalos-dalos ang kanyang komento at maaaring nakasakit ito sa damdamin ng iba. At binura niya agad ang pahayag. Binigyang diin niya na ipinagmamalaki niya ang pagiging Pilipino at ang kanyang Filipino heritage. At hindi niya layuning maliitin ang anumang tagumpay ng mga Pilipino. Full Filipino man o mixed heritage.